So yun na nga guys, good morning, good afternoon, and good evening po muli sa inyo lahat. So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and grabe guys, so maganda-ganda itong bibigyan natin na reaction sa ngayon dahil ito ay patungkol dun sa hindi pag-attend ni Kapisot dun sa preliminary hearing nga po at sa kanyang pagla-live ay mukhang marami siyang sinagasaan dito. Nako, yari ka ngayon, Kapisot, no? At na-shout out niya guys, yung mga nag-antay daw sa kanya na nagmukhang tanga. Sino nga ba itong mga nag-antay sa kanya? Officially, sino nga ba itong mga naghintay sa kanya? Unang-una, si Kuya Val, dahil siya yung nagreklamo, ano? Siya yung nagreklamo. Pangalawa, prosecutor. Nako, mukhang tanga pala yung mga yon. Siyempre, may mga iba pang naghintay. Pero sa labas lang, na gusto lang siguro mag-witness kung ano ang mangyayari. At andyan na siyempre, yung mga supporters ng Team Kalinga. Pero ang pinakamatindi rito ay yung prosecutor. Dahil official po ito. Meron pong subpoena at naka-schedule po ito. So, ang pagsasabi na nagmukhang tanga ang mga naghintay sa kanya at hindi siya nag-attend, ay nako po, papaano na yan, kapeso? Hindi mo man lang pinangalanan kung sino yung mga nagmukhang tanga. Kasama dyan ang prosecutor na naghintay sa'yo. Dahil naka-schedule. May schedule ito ha. Ah, kasama yan sa procedure ng paglilitis. Yung preliminary hearing. Nako, isa pa guys, no? Ang ginamit niyang dahilan, isa sa mga dahilan actually, marami siyang dahilan, no? Isa sa mga ginamit niyang dahilan kung bakit hindi siya nag-attend ay nagsabong daw sila ni Tatay Biran niya. Sino ba si Tatay Biran? Naku po, yari ka, tatay ni Biancy. Ano kaya masasabi ng Batelero family dito? Dahil dati, no, dati may nagsabi na sa bungero itong si Tatay Biran ay grabe yung kanilang reaksyon. Ngayon, ano naman kaya ang magiging reaksyon ng pamilya Batalero dito sa sinabi ni Kapisot? At mukhang kinakaladkad sila guys. Kinakaladkad sila sa kaso, no? Kasi isinama yung pangalan mismo ni Tatay Biran nga niya. At matindi, no? Dahil ginawang dahilan ang pagsasabong nila. Kaya hindi nakapag-attend or hindi nag-attend, talagang sinadya na hindi mag-attend, no? Ano kaya ang pwedeng gawin ng Batalero dito? Kung hindi sila magre-react dito ay ibig sabihin okay lang sa kanila at maaring totoo nga yung sinabi ni Kapisot. So yan guys, bago tayo magtuloy-tuloy at meron tayong mga gagamitin dito na video clips para patunayan ang ating mga sinasabi dito kasi pag walang resibo, nako, palso. So manghihiram po tayo ng video guys kay Ma'am MP po, kay Ma'am Marilyn. So yan, at maganda-ganda kasi yung kanyang pagkakadali sa kanyang reaction. So shout out sa iyo, Madam, no? Pahiram po ng iyong video. And bago natin ipapakita yung video na yun, ay meron pang isang maiksing video din na kung saan ay nagsalita itong isang mama na merong bagong YouTube channel na si Hambalos Todo. Naku, ito ay isa rin sa mga kinante ni Kapisot po na taga Bumbo Radio. At ito, pakinggan po natin kung anong kanyang masasabi. So, let's go. Reaction lang. Napanood ko yung video ni Kapisot. Oo. Talaga palang may pagka ano to no, yung may pagka sira sa tuktok. Itong Kapisot na to. Abay man takan nyo naman kabayan. Ipinagmamayabang niya na nandun daw siya kahapon pero hindi daw siya nagpakita kasi ginagamit daw niya ang utak niya. Gago. Uy, grabe. Ginagamit pala niya ang kanyang utak. At sinabi niya sa video mismo na nandun siya. Pero hindi siya nagpakita dahil ginagamit nga daw niya ang utak niya. Tama ba yung paggagamit niya sa kanyang utak? Hindi kaya makakaapekto ito sa kanyang, hindi kaya mapapadiin lalo ang siya, no? Hindi kaya siya mapapadiin lalo sa kanyang
Kaso, dahil umamin siya, nandun siya, at kung ano-ano pa yung mga pinagsasabi po, ay, nako, yari ka ngayon, kapiso. Ha? Kung may utang ka kapisot, dapat nagpakita ka. Unang-una, yung katangahan mo ay Aray. wag mong isipin na katalinuhan. Mhm. Preliminary investigation 'yon tapos hindi ka pupunta. Abay, napakatanga mo naman. O abangan mo na lang, kapisot. Ito, tinitiya ko sa'yo. Dahil hindi ka nagpakita sa PI, magkakaroon niya ng prima facie. At Ayay. iaakyat sa korte yung kaso mo. Ano ba yung prima facie, guys? Abangan mo, sa mga darating na araw, magkakaroon ka ng porsiras, ng bracelet na kulay silver. Ayun. Abangan mo yung warrant mo. Kala Ayun. mo matalino. Ha? Hindi ka matalino. Bobo ka, boy. Aray. Maniwala ka sa akin. Bobo ka, kapisot. So, yun na nga, guys, no? Akala nga siguro ni Kapisot, no, ay matalino siya. Yan ang sabi ni Hambalos Todo. Pero bobo nga daw siya. Sadyang may mga tao kasi, guys, na mas mabilis mag-process ang bunganga kaysa mag-process ang utak. Ibig kong sabihin doon, napapangunahan ng kanilang bibig yung laman ng utak. Hindi pa umaabot sa kanyang kaisipan, pero yung bunganga ay ngak-ngak na ng ngak-ngak. So, ibig sabihin, mas mabilis ang bunganga kaysa utak. Yun ang aking pag-analyze sa sinasabi na bobo. Kung ano man po ang inyong komento, ay pwede rin ko yung mag-share, pero hindi ko kayo hinihikayat na magsabi po ng magsalita ng mag-comment ng ng pambabash, yung ano lang sa isip nyo ay tama. So yan, guys, no. So tuloy natin at tiramin natin yung video ni Ma'am Marilyn po, at dito mas marami tayong malalaman dahil maganda ang kanyang pagkakahimay-himay. So ito na, guys. Balita ko marami daw naghahanap sa akin. Sabi niya, balita marami daw naghahanap sa akin. Sabi niya ganon. Balita ko maraming naghahanap sa akin. Bakit ka naman hinahanap? Alam naman nila na schedule mo ng hearing. Bakit ka pa hahanapin? Di ba pilosopo lang? Tama. Bakit nga naman kailangan nga hanapin pa? Alam naman ng lahat, no? Unang-una, alam ng prosecutor, alam ni Kuya Val na nagreklamo, alam ng mga supporters ng Kalingap na naka-schedule, di na kailangan hanapin, no? Kasi nagpunta sila doon dahil naka-schedule na yun. Iba talaga tong si Kapisot. Grabe. Hey, game. So, ano pa? Umatin naman ako kanina. Kaso mali yung naatidan ko. So na. Sabi niya, umaten naman daw siya, pero ang inatenan daw niya ay SONA. Tignan mo ang pinipilosopo mo ang batas ng Pilipinas. Unang-una, mali na kagad yun, no? Kahit mabiliso po pa siya, alam niya ang SONA naganap dito sa Metro Manila po, ano? At pangalawa, alam ng lahat na nandun siya sa DAET dahil meron din siyang video ng kanyang pagpunta sa DAET, no? May sasabihin din siya na nagsabong nga daw sila ni Tatay Biran niya. At hindi lang yun, hindi na natin kinapture dito sa video na nagpunta pa nga daw sila sa ilog. So, mas inuna niya yung mga yun kesa mag-attend siya sa preliminary hearing na isa sa mga pinaka-importante dahil doon ay magkakaroon siya ng chance na mag-counter affidavit or magpaliwanag, no? Magpakita ng kanyang maipagtanggol yung kanyang sarili, pero hindi siya pumunta dahil akala niya naisahan niya, naisahan niya ang Kalingap. So akala niya matalino siya. At isa pa, guys, no? Sa mga nag-ambag-ambag ng pera, gusto niyo ba itong ginagawa ni Kapisot na yung pinag-ambag-ambagan ninyo ay sa pagkakaakala nyo ay ipaglalaban niya yung kanyang sarili. Kaya kayo nag-ambag-ambag na kanyang panggastos. Yun naman pala, magsasabong lang. At mukhang magliliwaliw lang sa DAET. So, anong pakiramdam kaya? Ngayon, may nag-ambag pa nga ng piso eh. Kumbaga, yun lang siguro yung ano niya, um,
pera niya na extra at ibinigay pa niya, itinulong pa niya. Ano kayang pakiramdam nun? Hindi na, dapat ibinili niyo na lang ng inyong pangangailangan kaysa suportahan ng isang tao na ganito. Ha? Dito mo lang makikita na wala siyang paggalang sa justice system ng Correct. Pilipinas. Yung Correct. hindi niya ginalang yung sugpina. Sinasabi niya, umatin naman daw siya, pero ang inatinan daw niya ay SONA. Nako, Di ba? yari. Yeah. Yari talaga. Tawang-tawa siya, nangaasar talaga siya. Okay? Mali yung naatidan ko. Tapos ginoo ko, hindi naman sinabi. Mali daw yung inaatinan niya, hindi naman daw sinabi. Oh. Anong Pero hindi sinabi? hawak niya yung sugpina at nasa dait siya, ha? Ang purpose ng pagpunta niya sa dait dahil doon sa hearing. So, sino nga ang actually hawak niya at may video yan na sila mismo ang pumunta sa cybercrime office para kuhanin yung kanyang subpoena po bago sila umuwi ng Batangas at agad-agad din kinabukasan yata ay bumalik sila sa DAET upang harapin ang kaso. Kanya nga lang may sinasabi siya dito na parang hindi daw sinabi kung saan ang hearing. Nako, hindi pa niya binasa yung kanyang subpoena. Kalokohan. Tingnan natin. Kung saan baga ako pupunta. Ako, Nagkaalano daw siya. Na hindi daw niya alam kung saan daw siya pupunta. Samantalang nakarating ka na dyan, ha? Nakakuha ka na ng kopya. Pinaglalaruan niya po yung sistema ng batas. Pinaglalaruan ginagawa niyang tanga guys. Ginagawa niyang tanga ang ang batas, no? Ginagawa niyang tanga kumbaga. Akala niya siguro ay mga maliliit na paslit, mga 3 years old yung kanyang kinakaharap dito, no? Kung magsalita kasi siya, para mga walang utak yung kanyang pinagsasabihan or kanyang mga pinatutungkulan po na hindi niya daw alam. Samantala, hindi niya alam kung saan siya pupunta, hindi daw sinabi sa kanya. Hindi ba siya marunong magbasa? Hindi ba niya binasa ang kanyang subpoena? Of course, nandoon kung saan gaganapin, di ba? At kung kung kailan ang schedule, kaya nga siya bumalik kaagad. Hindi po ba? niya yung batas sa Pilipinas. Ginagawa niyang biro. Okay. Napunta ako, SONA. Yata. Na napuntahan daw niya SONA. Grabe. Laking iniinsulto mo talaga yung nag-issue sa'yo ng, ng sugpina. Iniinsulto mo. Yari ka ngayon. Minamaliit mo. Wala kang Matanong ko lang guys, meron kayang nag-a-advise kay Kapisot? Kung meron man, at siguro ganyan ang tinuro sa kanya na sasabihin niya, ayun ako po, medyo, ito guys pangungunahan ko na kayo, hindi po ako abogado, hindi ako mambabatas, kakarampot lang ang kaalaman ko sa batas at kung ano man ang aking mga opinion dito sa mga reaction video ko ay pawang personal opinion ko nga lang, no? So, hindi po ako mag-aano dito. Hindi po ako magmamalaki na marunong ako sa batas. So, yun lang po, paalala. lang sa sugpinang inisyu sa'yo ng prosecutors ng DAET. Prosecutor DAET! Ako po. Kailangan nyo mapanood itong itong live na to. Baka naman, di ba? Matinding ebidensya to guys, no? Matinding ebidensya to. Pag ito nakarating sa prosecutor's office, siguro nga ay tama yung nabanggit ni kanina, ni Hambalos Todo na mukhang mapapabilis ang magiging desisyon ng hukuman dahil sa mga pinaggagawa or pinagsasabi nitong si Kapisot na sinasabi niyang matalino. Ingay mo, ginawa na nasa DAET pero nang umaten. Pwede nilang gamitin ito. Pwede. Pinagbalita na sa akin. Kapag marami naghanap sa'yo. Bakit po? Sabi niya, may nagsabi daw sa kanya, ang daming naghahanap sa'yo. Bakit naman nakuha? Sabi niya, may nagbalita daw sa kanya, sabi niya na marami daw naghahanap sa kanya. O hinahanap ka doon sa natural, pag nandun ka sa hearing, tatawagin yung pangalan mo kung meron yung kung ang respondent ay present. Correct. Kasi nga, although nakakuha ka na ng kopya, okay?
tatanungin ka pa rin sa piskalya. Ganun yun. Of course, tatanungin siya. Tatanungin siya kung ano naman ang kanyang maisasagot tungkol sa inirereklamo sa kanya. At yun na nga sana yung tsansa niya na makapagpaliwanag dahil hindi pa naman ang preliminary hearing kasi guys is hangga't maaari susubukan pa rin ng ng prosecutor or kung sino man yung mga nandun na pag-aayusin or pagkakasunduin kayo, and since hindi ka nag-attend, ibig sabihin ay hindi ka willing na makipag-ayos, ano? Hindi ka willing na makipag-ayos. And of course, nandun yung nagreklamo na walang iba kundi si Kuya Val, ay siya ngayon ay mukhang interesado na ituloy ang kaso. Mas importante kasi yun guys na yung nagrereklamo ang mag-attend. Kasi once na yung nagreklamo ang hindi nag-attend, nako, parang baka mawala na kaagad yung kaso na yan kasi magmumukhang hindi interesado ang nagreklamo. Pero once na siya yung nag-attend doon, ay desidido siya na ituloy-tuloy ang kaso. Ganun po yun, di ba? Mas importante yun. Right. Oo. Aba, marami ano eh. Marami naghihintay sa'yo. Marami daw Nonsense. nag-aantay sa kanya. Bakit nga ni? Nonsense. Nagtanong ka pa, ano to, Lara, hearing mo? Sino mo ang kapaluso po niya? Nang asar talaga siya? Talagang Naasar na si Madam. siya, pang-asar lang talaga. Yeah? Ay, umatid naman ako. Umatid ako kaso sa zona. Umaten naman daw talaga siya sa SONA. Tingnan nyo. Kung No? ako ang prosecutor, ito nakasign yung case na yan, iko-contempt kita. Tama. And sana nga ay merong magparating sa video na ito. And tingnan natin. Kasi yung taga Bumbo Radio kanina na si Hampalos Todo ay mukhang alam niya kung ano yung pwedeng mangyari ng mga kasunod po na magkakaroon ng silver na pulseras itong si Kapiso. Yari ka ngayon dyan. Naku, dapat kasi utak muna ang paganahin bago ang bunganga. Hihingi ako ng order na iko-contempt ka para makulong ka. Aray Pag ako ko. lang Aray. Kasi marami ng ngayon amendments ng mga Mhm. sa Court of Law. Ang dapat kasi ginawa ni hindi ako nagmamagaling guys, pero yung hindi niya pag-attend ay malaking bagay talaga na magiging advantage ng nagrereklamo na Team Kalingap, no? Mas pabor sa Kalingap po 'yon. And sana kung hindi siya pwede mag-attend, magiging busy siya sa pagliliwaliw or sa pagsasabong, sana ay pwede niyang utusan yung kanyang abogado dahil napag-alaman po natin ng mga nakaraang araw na meron nga daw sasagot para sa kanyang abogado, ay hindi rin niya pinapunta, which is napaka-importante po yung preliminary hearing na yan. Or kung hindi man yung abogado, maaari siyang magpapunta ng representative. Sabihin lang niya doon na magsasabong siya, kaya hindi siya makakarating. Hindi po ba? Dapat ay matibay ang ebidensya. Shoutout sa mga nagmukhang tanga. So, Ayan na. shout out daw sa mga nagmukhang tanga. Ayan na. So, sinasabi mong nagmukhang tanga yung mga tao doon Garay ko. sa mga prosecutor's office. Wow, Ayan. Shout out daw sa mga nagmukhang tanga. Yan yung sinasabi ko kanina. Nako, yari ka talaga dito, boy. Yari ka, boy. Sinasabihan mong nagmukhang tanga. Ayan, ang tibay-tibay talaga ng ebidensya. Wow, grabe, bully ka talaga. O ngayon, sino ngayon ang tunay na bully dito? Na sinasabi mo, bully sila ng Kalingap. At sino nga ba ang binubuli niya? Ang Kalingap ba ang binubuli niya? Or mayroon pang ibang pwedeng madamay sa kanyang pambubuli ngayon? Dahil ito ay seryosong bagay ang kanyang dapat kaharapin. Pero sinasabi nagmukhang tanga. Dito Opo. mismo sinasabihan mo sa lahat ng mga naghahintay na tanga, isa rin na yung prosecutors doon na nag-antay Nako. sa'yo. Kasi Totoo schedule ng hearing mo pero hindi ka umattend. Di ba? Kamusta kayo mga kapisot? Nagsabong kami yan. O sana mga kapisot, sabi niya gano'n, lahat mga kapisot, nagsabong kami. Uy, Anong tatay yan? Ang tatay yan. Bran? O, see? Nako, yan na. Nagsabong daw sila ni Tatay Biran niya.
Yari, kinakaladkad mo ngayon ang tatay Biran mo sa kaso mo. Ginagamit mong palusot ngayon, ginagamit mong dahilan. Nako, Batalero family, ano kayang masasabi nyo dito? Baka sabihin nyo, joke-joke lang. Hindi joke-joke itong nangyayari na ito. No? Ano kayang masasabi? Gusto kong makarinig. Gusto kong marinig ang kanilang panig kung sila ay magsasalita kung totoo nga ba itong sinasabi ni Kapisot na nagsabong sila ni Tatay Biran niya. Nako, Biancy. Ito ay si Kapisot ngayon ay parang kino-confirm niya yung ano dati, yung kanilang meron kasing ulitin ko lang, meron kasing nakapagsabi dati, kung di ako nagkakamali, parang si ano po ano, parang si Supermac na sabungero nga daw itong si Tatay Biran. At matindi yung kanilang ginawang reaksyon na pinasunungalingan nila na sabongero nga, no? Ngayon, ito naman ngayon si Kapisot na sinasabi nyo rin na nagtatanggol sa inyo o kaya kumakampi sa inyo ay siya na ang nagkukumpirma na kasama si Tatay Beran sa pagsasabong. Aray ko, pakak. So ngayon, sinasabi niya rito na kumusta na mga kapisot, nagsabong kami ni Tatay Biran. Yun! Pinagmalaki pa niya rito na nagsabong sila ng tatay ni Biancy. Yari. Ang galing mo talaga, no? Ang galing mo talagang mangbastos sa sa justice, sa prosecutors. Nga, ang ano mo na tan, lakas mo talagang slow down natin to talaga. Shoutout sa mga nagmukhang tanga. Shout out daw sa Kamusta mga kayo lahat mga kabisot? Nagsabong kami ni Tatay Biran. Narinig nyo yan? Nagsabong kami ni Tatay Biran. So nagsabong sila mga kapatid. Tapos shout out daw sa mga nagmukhang tanga. Paano yan? Ayan! Palakpakan natin, napakatalino, kumbaga ay parang sarili niya mismo ang nagtutulak sa kanya na malaglag sa bangin, no? Kumbaga iba talaga pagka mas mabilis ang bunganga kaysa pagpo-process ng utak eh. Nako, iba talaga ang iniidolo nyo guys, kakaiba. So yun lang po guys, no? Hanggang dito na lang. Actually mahaba pa itong video, kanya nga lang hiramin lang natin yung mga importanteng para sa tingin ko ay ano makakaano sa ating video reaction sa ngayon. So ulit, mega love shout out sa iyo Ma'am Marilyn po, no? Dahil nakapanghiram ako sa video mo, and of course kay Kambalos Todo. And ngayon abangan natin ang mga susunod na ano. At may mga narinig pa ako guys na ano, dito wala na ito sa ano wala na ito sa video. Ito ay narinig-rinig ko lang na parang gusto niyang maiba daw ang venue. Kumbaga bakit iibahin ang venue? Bakit iibahin hindi na sa daet, no? Siguro wala siyang tiwala sa mga mambabatas diyan. Siguro lang. Ito ay narinig ko lang naman guys. So hindi ako sure diyan. Pero kung panonoorin niyo yung buong video niya, ay maririnig niyo po diyan. So yun guys, so hanggang dito na lang, and comment lang kayo guys. Iwas lang tayo sa mga masasamang salita. Yung tama lang, yung makatuwiran na comment hanggat maaari po. Ano? So ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Hindi tayo mambabatas, hindi tayo abogado. So kung ano man ang ating masasabi dito ay pawang personal na opinion lamang. So hanggang sa muli. At huwag kalimutang pindutin ang like button, and of course sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, baka sa naman sakaling mapindot nyo na ngayon ang subscribe button. So hanggang sa muli. So pansamantala, papaalam po muna ako. God bless po sa lahat. So bye-bye.